I think since na-assign, isa prayer meeting. Kaya mga ubang panahon na nag-atubang ko. Una ko sa Ginoo sa kapatid na taon. Sa prayer meeting, kaya may pulis man sa disod ko na. So, ganito pag ni pastor, ako yun i-ilog-ilog. Pwede ako. Pwede ako, pastor. So, siya na si Pastor Ilog na ilugan siya kasawa. Iya magkaroon speech. So, prayer meeting magkaroon ko, bless you ko sa kanyang ibang kanta na ito, no? Report na mo ito sa patukunanan o sa pagsaysay sa pulong sa Ginoo. Ang kanta na ako hindi, manay palinaw na ako hindi na bakit. May mga kanta na, ako na magbati. Ang mga himnal, basta himnal ko yung bila siya. Kapantay mo, daghang ito ibawaan ng mga himnal. Gugma sa Diyos, page 85. Ako nag-check. Dayon, 87, dahil ko ang manunubos. At ika-80, iyan na ako. Now I belong to Jesus, 89. Ako nag-iipan ang mensahe ng das nag-awit ka. Naging kalabutan sa mensahe sa Ginoo, may padayon ka rin sa kita. Karabit ang punto nga, mayroon ka nga, lisod ang pag-share sa pulong sa Ginoo. Actually, mayroon ko nga, dili siya lisod din ang i-share nato, ang ato ng experience, ang ato ng mawasan niya ng Kristo. Kung giyon sa ka, masara ko balik ninyo ito atong i-awit, wala yun na siya. Kung giyon sa kapagluwas, yung sa natakaroon, niya, nabibilong to Jesus, tapos ibalik ka na punto nga kasinahan ka sa kalibutan, kung sa'yo na sa ato. Kung sa'yo na sa ato, may nasa, ano mo yun siya, no? Kung di sa gilibak, Ismail na magyapon na gilibak sa iyo, ha? Ano yun siya, no? Naligid na siya sa naligasok ko. Kaya ba? Kung sa'yo na sa ato, sa akong ipamanagdungan ng samtang nag-awit, simple lang din ang atong i-share. Ang gugma na rin sige naman sa ato, na naasa ato ka. Ang gugma sa Diyos, na nag-let sa ato, dayon kaning kaya sa second verse sa may Redeemer, siguro kong balita kung giunsan ni Jesus ang maghatag sa kaluwasan na kanako ng lupa. Kaya ba? Simple na yun, anak. So, nag-bless ko kayo mga Lord, you already are a God of order. Kaya ang pulong nimo, wag din na siya, secret din na siya, never din na siya magsumpaki. No? Kung makabantay mo, sa mga wali, matingala ka nga, ang Sunday school, pareho mo sa message. Yung mga kanta, pareho man. Alam ko sa tanong, hindi na ako nakabaloon sa kanya sa iyang kombinasyon. So dito sa ito ang patukuran ng kanon, ng piluha ka reference, i-share sa dito sa ito. Una, pasensya kayo, una ko sa Old Testament, New Testament and Old Testament tayo. Manindog palihog ang Pag-Espiritu sa iyang punong. Nabasa ko sa New Testament sa Acts 4, sa kaversikulo din sa Isaias na dayon. And after this, akong ginamit sa pastor sa Patampo. Sa Acts 4, sa Buhat 4:31, nag-aingong diri. Kuman sila mag-ampo na uyog ang dapit sa ilang gitiguman. Kung silang tanan na puno sa Espiritu Santo, o sa walay kahadlok nagwali sa mensahe sa Diyos. Sa Isaiah 6:1-8. Sa tuig na namatay si Hari Uzias, nakita kong Ginoo nga naglingkod sa usa ka trono. Habog og mahimayaon ug ang iyang biste nilubog sa templo. Sa ibabaw niya nagbarog ang mga serapin. May unong kapako ang matag usa kanila, itabunan nila ang ilang nawo sa duha nila kapako o ang ilang tiil sa lain ng duha kapako, samtang ang lain pang duha kapako gigamit nila sa paglupad. Mingon sila sa usag-usa, balaan ang Ginoo nga nagligamhanan, nalukop ang tibok yuta sa iyang himaya. 4. O ang mga sukaranan sa templo na tayog tungod sa kagakog sa ilang tingog o napuno sa asukang templo. 5. O mingon ako, pagkaalakot ko, wala akong paglaom kay nautan ang mga pulong ang mula sa akong mga ngabil ug nagpuyo ako taliwala sa katawhan kan sa mga pulong dautan. Apan nakita ko ang hari, ang Ginoo nga gingamhanan,
Unya, milupad, padulong kanako ang usa ka sa mga serapen, nagdalang baga, nagikuha niya pinaagi kumpit gikan sa halaran. 7. Gipadapat niya kini sa ako ngabil ug niingon siya, nakatandog kini sa imong ngabil busa wala ka nahisala, gipasaylo ka na. 8. Unya, nabati ko ang tingog sa Ginoo nga nag-ingon, kinsa may akong ipadala o kinsa man ang moadto alang kanamo. Busa maingon ako, ani ako, ipadala ako. Let us pray. Kanimo maha, nagaday kami, nagapasalamat tungod kay kanunay kang uban namo tungod mo saan. Salamat sa opportunity nga kami maka-fellowship kanimo in prayer ug maminaw sa imong balaang pulong Ginoo nga isa-isay karon sa imong alagad, Sister Dean. And we pray, Lord, nga ikaw maga-prepare sa mga kasing-kasing, ikaw magadihog kaniya sa imong langitong kaalam, Ama. So thank you so much, oh God, amo tinutugyan kanimo sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Naging good. I will be hearing about how important prayer is sa kinabuhi sa Kristo ngayon. And mind you, ladies and gentlemen, brothers and sisters in Christ, bisan ang dili magtotoo, may wabod mo po. No? Kaya po galing nila ng mga daog ilang numerong karas to. So, ang po yan. Ang po yan po na lang. Pero laing klase yan ito ang pag-ampong. We've been hearing about na ngayon nga, when we work, we work. But when we pray, God works. Diba? Dita na, no? Okay. When we work, but when we pray, God works. So, in summary, we know that prayer brings God to us. No? Prayer brings God to us. It's not that wala siya kabalo sa iyong Panginoon. Balo na siya. Pwede sa hindi ta pwede may nga, Lord, basta kabalo na nga, magdahan ka ko, kabalo na nga, Lord, daan ka kabalo. Dili na pwede. You really have to pray. Una is, you have to be humble. Pag kabalog na nga, siya ang tinugdan sa tanan, pero gulong dito sa iya, ha? Okay, that is a sign of humility. Prayer actually, the first act mo is humility. Di ba nga mo ang dili siya taas mo? Diba? Kaya bitaw, ano mo ang pumunta na niya? Una, ato pa, dili siya taas mo. The moment na ino na yung tinatawag, dili taas mo. Pero kung yun ang Ginoo taas din sa tuwa is, mga po dyan, and we know that prayer brings God to us. Okay? Then ikalawa is prayer changes us. Ang taong may napuon, what to do? So, tama itong isa ka example na kung mag-pray ka sa inyong bana, kay hindi siya maayo, mandito, siya ba? Nasa i-change sa iyang kinabuhi hangtod. Igulo na lang ka, na sinong citizen, hapit na pas na o aglapo siya na otro. Pero tingala ka, nga ikaw na otro na. Kaya mo na siya gihigugma sa iyang pagkasiya. Nga nung ikaw may giotro, kaya ikaw nag-ampo. Diba? So wala siya giotro, kaya wala siya nag-ampo. So ikaw ang giotro. Okay? So, isa na siya, prayer changes us. Motro jud ta. So motro na kung tinanawag sa iya ha, then ngayon ka nga, ang gidugang sa Ginoo sa imo, ang imong love and compassion sa iya. Without you knowing it, nag-utro ang imong kinabuhi o nahigugma ka sa iya, sambot sa iyang pagka. So, hate the sin but not the sinner. Mga na, no? The ikatulo is, prayer and this is the power of God. Baga, ang prayer, individually or corporately, and this is the power of God. Di ba ka nang kung sa atong i-pray, ikon kita sa Ginoo, i-grant na sa ato, depende sa atong desire, especially kung ang imong pag-ampo is iyang kahimaya. Parang yun na, iyang kahimaya. Dili sa imong kahimayaan, no? Then, api usa nga, prayer prepares us to share our faith boldly. To man, sa kadugay-dugay nga panahon ng atin prayer meeting, kasagaran sa mga Kristohanon, sorry to say this, no? I may be wrong, but I should say na mostly sa prayer, ato din Panginoon. Ato na makatapos na ang panginahanglan, Ginoo makapasar sa board, Lord makatrabaho, protection, provision, pamahaw, pag-alda kami ako. Ano? Kasagaran din na siya. Pero, mandi ito, prayer prepares us to share our
boldly, as in capital B-O-L-D-L-Y. Diha ko mo sintro. Diha ko na i-relate na punto ang atong gibasa sa Acts 4:31 o sa Isaiah 6. No? Ako ni kita ito lang is getting right with our prayers. Getting right with our prayers. Kay, nakabalong naman ang tanong na kung sa atong personal na pinanganglan, that is no longer asking but what? Claiming. Hello? Balik ko na kung claiming na siya kay ato man ang inheritance. Sama ba? Anak man ka. Anak man ka ni God. Naman ay kabahinan na tulog hektarya kay anak man ka ni Elmer Bagasbas. So naman kung si Elmer nga, si Jacob nga, di ba pa? Naman ay kabahinan sa imong kayutaan. Kay anak man ko ni mo, lisod pragabihatan sa silinan. So claim na. Lord, anak naman ko ni mo, Lord. You promise that you are my God. You are the God that healed me. Lord, ayuha ko. Anak. Ginoon na ginoon mga that you will never leave me, never forsake me. Lord, maanto ko dito, ubalik ko, Lord. Lord, claim na siya. Claim na. Pero kung mangayo ta para sa lain, mo na intercession. Mo na interceding. So, ako na, unsa kadako sa porsyento sa ato ang claiming versus interceding. So, kay bisan pa, inuman master, bisan pag si Biboy, dili siya magkuan. Ano lamang, di siya, dapat tagaan. Kung di anak, tagaan, yun niya. Labi na kaisa na. Diba? So, matod na siya ang tinuod na anak kita sa Ginoo, nakabalo ka sa imong posisyon, di ka ma-insecure, hello. You will never be insecure kay secured ka sa poder sa Ginoo na naabig kay kabahinan. Gawas ko ng duha-duha ka, anak ko sa Ginoo, dili. Mind you, brothers and sisters in Christ, ang Ginoo wala mong duha-duha, anak yun kanya. The moment na ato siyang gilawat, no? As a personal of Savior, ang siya naging ang king sa atong kinabuhi. Okay. Dito sa getting right with our prayers. Na yung mga keywords na kuhaon nato sa Acts 4:31. Na when they pray, diba, nag-pray man ang mga apostoles ani. Tapos, katong na panahon, di ba, wala na si Jesus kay Acts naman mga buhat naman And then, pero powerful na nun sila kay gibilin pa yan ang balang spirito. When they prayed, the place where they were assembled was shaken. Shaken. And when they were all filled with the Holy Spirit, niya ang resulta, and they began to speak God's message with boldness. Okay. Siguro sometime in our lives, experience sa amin, na-shake, na-feel good na itong presensya sa Ginoo. Kanagin ang klase sa pag-awit na, Holy, 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 Lord God Almighty. Na-shake ang mga post sa church. Tapos na-feel good nila, nagin ang balang spirito. Diba? Sometimes siguro sa kong life at online experience. And they were filled with the Holy Spirit. Wala lang din matapos. Dili lang matapos diha. Na magkainong dahil ko, siguro naman ako sa akong word na ingrato ka. Kay diha naman matapos sa ato wala man mosunod ang beginning to speak God's message with boldness. So dili kita lang. So pag musulti jud ta, by our life, by our works, by our deeds, by our words, by mouth, na ginamit ta as mouthpiece ni God sa iyang kaayo. So, ako lang i-relate itong di-awit natin kanina na kung siya, sumpay doon siya. Then, padugangan pa sa history ni Pastor nga verse, layo man mo, bati mo doon ako, isuwa niya. So, ang Ginoo doon, na-agad siya ko okay. So, tanaw na ito sa God's perspective. After naka-experience the indwelling of the Spirit, the Holy Spirit, naano siya, di ba? We are indwelled by the Holy Spirit. Sorry, no, palang magsaway dito ako, pero pasaylo ako doon. Kaya naging kanta nga, Come, Holy Spirit, I need you, excuse me, wala nawala siya.
Commission. Aharap ko. Okay. A church that glorifies God, propelled by God's greatest commission, Matthew 28:19-20. Mauma na ang ipangkata. Ang kaluwasan naman yun na itong na-experience, wala kailan i-share. Di ka mag-share o kung saan sabon imong gigamit, kung saan shampoo imong gigamit, kung saan conditioner. Dili. Ang kaluwasan na gid na atong na-experience siya. Ang kalipay na naa sa ako, na di kapugman, unsay naa sa ako, mawala sa iya, na dapat niya kasinahan sa ako pa. Ora gid na ang ipan-ipan share, no? So, tanaw sa nato, unsay nagtabo sa mga Isaiah. God's perspective, which is the sharing of doing His great commission, and unsa pod ang man's reception. Una, nakita ni Isaiah kung kinsa siya. Woe is me, I am lost, I am a man of unclean lips, and live among a people with unclean lips. Pagkaalaot ko, wala ako'y paglaon, kay daotan ang akong pulong ng mula sa akong mga ngabin o nagpuyo ako taliwala sa katawhan kansa ang mga pulong daotan, apan nakita ko ang hari ang Ginoo nga labing gamhanan. Normal sa isa pagkristumano, nga makita niya kaugalingon, kung unsa siya. For all have sinned, di ba? Pero pa nang maani ka sa church na maraog, righteous, lang, kanya-kanya takon na. Una, ang perception sa tao should be acknowledging his sinfulness. Di man na makasasala, pero makasala. Ang problema kung nagpapasala, paano yun, no? Mabitaw ng like a being a prayer, meditational, guide, the whole day yan, salamat kilo sa tibo, kapit ka adlaw, dinagriya ka, kung na aking nasulti ka din maayo, na aking nabot na din maayo, ayaw katulog na din mga pangayang kasayo sa Ginoo. So, ingani din ang normal kita dapat sa Kristohanan. Then, una nakita ni Isaiah ang iyang pagkamakasasala. So, ang tanaw ni mga position niya is face down. Pagin na siya, kanang pagin kasi mo kalimang mga Lord, makasasala. Walang sala. Pero, na ako. Doon din mo. When Isaiah was confronted with God's holiness, nakita mo ni Isaiah, kadto bitang pag-ingon niya nga, pagkuan sa mga anghel na nagkanta sila, holy, 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 and tapos nakita niya, kung ang sukaranan sa templo na tayog tungod sa kagahog sa ilang tingog, kung napuno sa aso ang templo. So this God's holiness, nakita niya kung unsa kataas ang Ginoo, unsa pud siya kababa. Kung unsa kataas, mana na siya, kung unsa kataas ang Ginoo mo, unsa kababa. Dili wala ang jutay dapat na hambog. Hindi ako sa hindi balik-balik. Tama ang hambog kayo at taas in, pareho dito tanan, no? Ikaduha nga reception ni Isaiah, magka-relate sa pagkakalimang sa Diyos. Kung man makita ang kataas sa Ginoo, the holiness of God, the holiness that filled the temple, nakita niya yung pagkakamasala. And then, sunod na nahitabo, one of the freaking flying serpents picks up the burning coal from the altar and touches it to Isaiah's lips. Binuot siya, o gibutang sa iya ng hapin ang sampol baga na baga. Kung saan mo ito? O ba na naman na that is God's forgiveness. Kumbaga, right then and then, ang Ginoo nag-perform of open heart surgery ng Isaiah. Kasing-kasing mag-good ang mga sala. Na ang mag-good, sa heart mag-good na nagasugod. Na ang pagdumon, na ang asina, na ang kasilang, na adirit. So, right then and then, nag-perform ang Ginoo sa open heart surgery ng Isaiah. So, kung man niya makita ang kataas sa Ginoo at iyang kaubos,
nakita niya yung pagalingon. Then iduol siya sa Seraphim o right there and then masayod siya. So, ang iyang kasi-kasing na-open. And then, dyan ito po, nakita niya ang Panginahanglan. Kaya na Panginahanglan na nakita niya ang iyang luyo-luyo na nagginahanglan sa iyang pagsunod diha sa Ginoo. Masabi na ito dahil pagka after ako. Unya, hindi ko panong ka na. Then pagkaabot sa siyati, di pa dapat yung sa akong abil, o mingon siya, nakatando din sa iyong abil, busa wala kami sa langit sa iyong kana. Pag-abot sa 8 din na. Unya, nabati ko ang tingong sa Ginoo na tingon, kinsa may akong ipadala, o kinsa man ang muadto alang kanamo. Ano kanamo man eh? Kanako tapos kanamo. No, magaling na lang. This is the Trinity wording. Kanako o padala alang kanamo. Kanamo, repeat yourself. Isaiah 6:8. Kinsa may akong ipadala o kinsa man ang muadto alang kanamo. It is God and God in Trinity. Amen. Remember the message that the Lord has for the people. Really easy. It's not easy to preach. It's not easy to preach. Mo siguro madaghan ng mga simbahan na wala ng pastor. Busy pa lang. It's not a prosperity gospel. Lisod kayo mag-preach ka na prosperity mo dala kung wala kayo kuan. Paano po na, di na po na sila. Dili po ng mingon ka nga, sige, preach lang ta, preach. Dili mo na pwede. Kaya masunod man din ang discipleship. Pero pa na ng outreach na po, na ito ang crusade. Sayang. Kung wala kang sunod. No? Yung discipleship po din ang pinaka-importante. Okay? Kaya magtulong mo sa dira. Then, ang misa din ha, ang kapait mo din ha, kay ang tao, national traces. Siguro, experience sa mga pastor ba na, despite sa ilang hinihigyan mo, yung tao ba, kahit ba? Yeah, kung i-critique ka upon yourself ng God, ma-discourage ka. Pero kung imo mo na you're just doing the Great Commission, pag-una na ang Ginoo sa imo, diyan ka magulan na niya. Unang-una, di naman yung trabaho. Tama ba, Pastor? Di naman yung trabaho. Ubi ra kita. Di naman ang trabaho. Trabaho na naman ni Jesus sa una. Siya ko mismo magsuloy-suloy. Siya mismo magpakaon. Siya mismo perform miracle. Pero, niyon siya nga buhata by the Great Commission. Isulti lang yun. Pero, unang-una nag-iwala ito, pinabuhi ko yan. Pero sakit po na kami na di isa ko, pwede pa kumindo. Isa ko, kumindo. Dili sa ko, pwede pa kuwarti. Ano sa namin tabo? Okay? So, as we go on, ang Ginoo na mag-purify sa ato. Challenge na because kapag magwali ka, ang una na ba nang i-inspect at pinabuhi? Ay, gamay lang. Ako na-experience din ako. Kaya siya may namastor, apil na ko. Kanang murang nakaog ka ng akong permis example sa una. Ay, kagangay ka namastor na sa ang mga members sa church, ang walang itlog na ato pagkakawidan. Hinayang mo rin ba siya mapusta mga buwak? Ngayon, bakit ko rin? And I take it upon myself na ako yung role, ako yung part, ako ng iyong ministry. Hindi naman pwede na. Bahal ka naman. Hindi na pwede yun. Kaya apil yun ang asawa sa pastor, suri na namin. Apil yun na. Kaya gamay lang din sa'yo sa asawa sa pastor. Among ads, mayroon tayo na look sa pastor. One time ganyan ako sa Sister Jen mo. Ang hirap ba ito siya? Sorry Sister Jen, kay ang imong kinabuhi, din mo may compare sa amuangan natural, regular member sa church. Ako yung point blank, din ako siya. Sorry kay kanang imong pagkatao, pagkaasawa sa pastor, di ginayon mo kumpara ka parihak sa amuang. Kay taas yung
pagtan-aw namo sa imo. Anak po ang challenge sa mga anak sa pastor. Kaya ang batanon ng anak sa pastor, tanang tindaan po na sa batanon nga regular members sa church. Lahi yun as in choosing kaya, Levites kaya, selected kaya na, kanang ipinasahig kaya ang mga pamilya. So ako nang ibang Lord, worthy ba ko? Worthy ba me? I don't know worthy me. Mamuhat ang takay. Muli ko nga, dili niya ko ba ako nagbigamit ng kanina. Okay? So by all means, wala akong matang kabalo niya. Di ba dito mga kabalo sa Ginoo? Di kita kabalo, sa pa, anay pa. Iungan pa rin mo yung mga ulo, di kita kabalo sa Ginoo. So magpagamit na kita, ang iyan din ang tanong himaya. Okay, sa akin ang mga. Ang challenge na ba kung mag-share ka sa pulo sa Ginoo kay kita ang ilang i-expect ko na. And then, grabe yung sa expectation. Instead of expectation po. No? Yun lang po nga, wala na sa'yo kayo mo. Naubay ko sa inyo nag-ampo sa pastor. Pili mo lang ng pastor, i-ampo ko. Pastor, akong anak kinalutan. Pastor, nag-ampo sa pastor. Naghaming pastor, nagbilang mo mga pastor. Ilisog na mga pastor. Pero kung sa may naitabo kang Isaiah, human siya nakita sa kahighness sa Ginoo, nakita iyang pagalingon, human siya giluwas, o gipasaylo, kung sa may naitabo. Primero, face down, sunod, open heart surgery. Pag last, hands up, taas yun ang kamutan ni Isaiah. Taas na yung mga hands up. Uy! Taas na yung mga Nadala ko. Taas na yung mga tayo, hindi sila magtaas. So, hindi sila surrender. Di mo surrender. Surrender si Isaiah. Kinsa may muadto, kinsa may mulihok, kinsa may akong ipadala o kinsa man ako ato alam ka na mo. Yan yun, Isaiah. Ang basa sa tanggagang ng yadi ako, Lord. Di ako Ginoong ipadala ko. Na may naman mo karon, ayaw yun na ang wala din rin ipadala. Lisod po ng hirap ay Lord send them. Here my Lord send me. So, question. Will you sign up for the assignment of Matthew 28:20? Will you sign up for the commission, for the Great Commission? Yung mga kata. Makashare man mo sa pulo sa Ginoo sa mga classmates, sa inyong mga best friends. Hindi na kinahanglan ng pag. Mag-rest, pero ulang hindi sa katong life. A life that is changed by God. Okay? So, balik mo na ito, no? Balik mo na po. Ang perspective ni God after sa experience sa prayer ni Isaiah, kung sa ako is dili lang ka makontento na sa atong prayer meetings ato arang personal ang pinagpunggi. Dili nila siya dapat noong na tinatawanan. No? Kundi kanang manitabok yun sa mga apostolis na when they prayed, the place where they were assembled was shaken and they were filled with the Holy Spirit and began to speak God's message with boldness. And sa experience po ni Isaiah, after na makita ang greatness ni God, nakita niya ang pagalingon o mipasaylo siya, iyang nakita ang paminahanglan niya, iyang isulti, iyang sunod din siya kung asay sa ipagala. Okay? So kung basahan niyo ang Isaiah, no, na kung yun ang role ni Isaiah sa life, sa Christian, sa mga Kristiyano at mga panahon. So I hope na ang Ginoo na pag-istorya na toon. Again, prayer prepares us to share our faith, Lord. Dili lang na sige ba tao? Prayer meeting, ano eh? Yapo, pariharap prayer request. Tapos, apel of choir, kay atong hilig ng kanta. Mag-video din na lang, hilig ng kanta yan. So, apel of kuan, ano yung kay simple ako, passion
to serve the Lord. And ngayon yung pinakasubo, una, ang greatest commandment is love God above all things and love universal as universal. Tama? But ayaw ko rin ang greatest commission. That is, panglakaw ka mo. Isulti ang kaluwasan na imong na-experience siya. Imo naman na good. Again, wala na hindi mo na siya. Kung sa imong experience siya as minuwas. And then, bautismo ang sila. The Father is a Holy Spirit. So, lang, and agay ang ginawang sa ating kinawit ka lang ba? Ginawang sa lagi malaan ang imong pulong na among namati karon. Dili siya mo nabay na wala kapusanan. Ikaw ginawang patubo yan to. And the challenge kami ginawang in our ways, in our simple ways ginawang na magamit kami nimo, nabasa na ginawang i-press upon our hearts, Lord, na dili ang balahaton, gamit naman kami. So, dili ko yung maikon na namuhat mi, kung dili namuhat ka, pinaagi ka na mo. Again, dili ko yung ingon o makapanhambog na namuhat mi, kung dili Lord, namuhat ikaw, pinaagi ka na mo. Thank you for the opportunity, Lord, na imo kaming gihimo ka partner sa imong bulahon. Thank you, Father God, na nakasabot kami, na dili kami mahimong ingrato ang Kristohanon. Amo dapat i-share ang kaluwasan na among na-experience kalipay, katagbawal, tanan na nakanamumino among ma-share sa tanan na nakailaog, sa tanan na among maabot. Dahil mo ikaw, Diyos, the task is so huge, Lord, apan basta ko ikaw, na nagagamit ka na mo. You will equip us, Lord God. You will equip us through and through. Dahil mo ikaw sa kanan ni Jesus. Amen.